Another gulay na naman tayo. Meron pa kasi akong natirang longganisa at naisip ko na lagyan na lang ng gulay. Medyo madami pa kasi yung natira kaya kailangan na nating iluto. Bukod nga pala sa gulay, maglalagay din tayo ng isang pirasong kamatis. Bali, igigisa lang natin yung longganisa at lalagyan lang natin ng gulay para maiba naman. Bumawas lang ako ng 5 piraso at hindi ko naman lahat ito iluluto. At yung natira sa susunod naman natin iluluto. Bali, pakukuluan lang natin ito sa kaunting tubig para maiba naman yung luto sa longganisa at hindi yung puro na lang prito. Kapag humupa na at wala ng tubig yung longganisa, pwede na tayong maglagay naman ng kaunting mantika. Siguradong nakaantabay ngayon ng mga taga Valenzuela, lalo na si Ma'am Percival Patricio. Ganon din kay Tonya de Luna ng Hermosa Bataan, pati na rin kay Teresita Aquino ng Muntinlupa City. Hatiin lang natin sa gitna yung longganisa para maluto ng husto. Kaunti lang naman kasi yung nilagay nating mantika kaya kailangan nating hatiin sa gitna. Kung nakarating ka na dito sa bahagi ng aking video, ibig sabihin nag-e-enjoy ka. Paki-like and share mo naman para magka-idea yung iba na pwedeng igisa yung longganisa at lagyan ng gulay. At saka naman natin hanguin kapag ka naluto na, isunod naman natin igisa itong bawang. Meron kasi ako nabiling repolyo nung isang araw at ilalagay ko sana yung sa tokwa. Tapos yung longganisa kailangan ng iluto kaya naisipan ko na lang na igisa at lagyan na lang gulay. Dinagdagan ko na lang ng Baguio beans. Kapag nag-translucent na yung sibuyas, pwede na natin ilagay itong kamatis. Pakagisa lang natin ng maigi at kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, ibig sabihin nag-e-enjoy ka. Habang pinapanood mo ako, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. After ng kamatis, igisa din natin ng maigi yung Baguio beans. Pakagisa lang din natin ng maigi yung tipong nanonood yung mantika sa gulay. Ganyan yung ginagawa ko kapag ka nagigisa ako ng gulay para masarap kapag kakinain. Kapag okay na at medyo half cook na yung gulay, pwede na natin ilagay yung chorizo o yung longganisa. Continuous lang tayo sa paggisa. Kung pinapanood mo pa rin ako at hindi ka pa nakapollow sa akin, paki-follow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. Sunod naman, maglagay tayo ng ibang pampalasa tulad ng powder na paminta at konting soy sauce. Matamis kasi yung longganisang nabili ko kaya kailangan natin ng pambalance. Shoutout nga pala sa mga bagong followers at ganun din sa mga nakapollow sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Kapag marunong ka magluto, kahit ano pwede mong lutuin basta madiskarte ka lang. Ang importante lang naman yung pasok sa panlasa mo yung lulutuin mo. Naglagay lang tayo ng kaunting tubig at pakukuluan lang natin yung Baguio beans at palalambutin pa natin ng kaunti. Saktong lambot lang naman yung gagawin natin pagluto sa gulay. After ng ilang minuto, heto na at lalagay naman natin yung repolyo. Kung di nyo type yung repolyo at Baguio beans lang yung kinakain ninyo, pwede rin naman. Pagdating naman kasi sa pagluto, kanya-kanya naman tayo ng version. Continuous lang tayo sa paghalo at hindi na rin muna ako naglagay ng kaunting tubig dahil magtutubig naman ng kusa yung repolyo. Ilagay na rin natin tong oyster sauce para lalong maging malasa. At saka naman natin uli haluin para mag-balance lahat yung mga inilagay natin pampalasa. Dagdagan nyo na lang ng tubig kung gusto nyo na may kaunting sabaw, lalo na kung meron kayong mga anak na kakain. Sakto naman yung lasa. After nga ng ilang minuto, heto na nga at luto na yung ating ginisang longganisa na may gulay. Paano mga lods? Mga tamo pa mo? Sakto yang mo lasa pero manyaman naman.